James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K-Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa ating Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga kaagapay natin na madalas makinig sa atin. Si Ben and Maricar Loriaga, Linda Celestino, Hilda Mendoza, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, J.R. Diaz, Nilo Divina, Lordan Mulyon, Aaron Ray Gacho, Mila Pasqua, Ador Malapitan, Aurora Estrella, Emmy Cristobal, and Larry Cristobal. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay into fencing, kakaibang sport, dating varsity athlete, and ngayon, coach ng UP fencing team, varsity, men's and women's. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a good friend of mine and he is now the head coach of the UP fencing team. Let's all welcome Coach Alan Dator. Hi Coach Alan. Hello po Coach. Kamusta po? I'm just so excited na ikaw ang aking guest. Former player ko siya no, sa Ombudsman. No? Magaling siyang mag-basketball when it comes to shooting. 3-point shot. Nakakaasar kasi nakalaban ko siya. I was coaching another team sa Ombudsman. Tumitira siya sa malayo tapos pumapasok. Sabi ko, ganito ba talaga kagaling tong bata na ito sa shooting? Totoo kasi nung naging player ko naman siya, binuo na yung Ombudsman team, hindi na yung inter-color ng Ombudsman. Nakita ko yung outside shooting niya. And during that time, hindi ko pa alam na si Coach Alan Dator ang sport niya is fencing, no? And then eventually nakita ko siya sa UPO. Player pala siya dati sa
sa fencing team, varsity team, and then now he is the head coach of the UP fencing team sa UAAP. Coach Alan, ano ba ang first love na sport mo? Siyempre, coach, yung basketball po. Yun po talaga yung unang sport na nakahiligan, na minahal ko. Ganun po. Eh, Coach Alan, no, karamihan naman ng mga Pilipinos, no, mataas yung percentage. Parang basketball is the national sport. Lahat ng kanto, kahit sa Boracay, kahit sa El Nido, sa mga isla, may makikita ka na may board or may coconut tree na may ring, no? But ang sport mo ngayon is fencing. Can you tell us more about paano ka ba na in love or paano na-introduce sa'yo itong sport of fencing? Ah, yung ano po ako, papasok po ako ng college. Siyempre, yun nga po, first love natin, basketball. I was trying to do my best to get into the varsity team of UP. Not knowing na sobrang taas pala ng standards pagdating sa collegiate level na. Kasi nung high school naman, ano lang po, average player lang naman ako, ganyan. Pero, yun nga, umasa pa rin po ako na kahit papano, kahit makapasok sa Team B ng basketball, pero kahit pala Team C or D, ang hirap pala makapasok dahil ang daming magagaling po talagang bata nung na nagtatry out for the for the college level. So nung finally na na tanggap ko na masyado akong maliit saka medyo hindi naman ganun ka-competitive yung skills ko as a basketball player, I tried to look for another sport na nag ano sa akin na nag poke ng interest ko. Yun nga, yung nakita ko sa mga listahan ng PE classes was fencing. So, dun po nag-start. After nung PE class ko, natapos ko siya, hindi rin maganda yung results, pero sabi ko, parang dito meron akong chance na mag-develop. Kasi yung hindi po ganun kailangan yung height sa fencing eh. Unlike sa basketball na talagang premium yung pagmatangkad ka. Sa fencing, you have to be knowledgeable of the strategies, the tactics, more of parang human chess po kasi ang dating eh. So with that, doon na talaga nag-center yung attention ko sa sport na yun. Mm. Pag sinabing fencing, ang unang pumapasok sa mind ko, no, it is, correct me, no, kung baka mamaya mali naman ako, elitist sport kasi una napakamahal tignan, no, yung gamit pa lang. Tapos, pag naalala ko pag fencing, sa mga James Bond movies yan, no, na siya ay nagfe-fencing or nadadaan siya. And then, but for Coach Alan, no, to be in love with fencing, and then doon siya eventually naging varsity player, no? Mahirap ba pumasok sa varsity team ng fencing? Uh, to parang malinawan lang yung mga nakikinig sa atin, coach. Yung fencing po nung time ko, yan, medyo totoo na parang ang tingin talaga nila elite sport. Kasi po yung sa totoo lang talaga yung mga gamit po na noon, lalo na yung ginagamit for competitions, very scarce siya. Kung bibili ka talaga ng mga pang fencing talaga na gamit, yung mga branded, mga mahal po talaga yung mga gamit noon. Ah, Fortunately, yung Filipino Ingenuity, meron po kami nakilala na gumagawa ng mga fencing uniform. So, naging medyo nakayanan namin yung gastos, yung expenses sa paglaro ng sport namin. Tapos yung second hurdle doon, after yung getting yung the proper equipment, ganyan. Yung coach naman namin po kasi sa UP noon, very generous siya na coach na ang ano niya, ang gusto niya palaganapin din yung
yung fencing sa nakararami, he teaches for free. So, naging bonus sa amin yun na we didn't have to pay for our lessons. Kahit tapos na yung PE classes namin, if we want to learn more, sinasama niya kami sa training venue ng national fencing team, which is sa Ultra at that time. Inayaan niya kami makipractice, makita yung mga naglalaro. Ang time noon, ang pinakasikat na fencer noon, si Richard Gomez eh. So doon pa lang, na-motivate na kami na, uy, pwede pala talaga naming pagbusan ng effort to, ma-develop kami kung gugustuhin namin. Ganun po. So, doon na lang, nag-start lang yung mabawasan yung mga misconceptions namin about fencing. Tapos, timing rin po. After ko PE class, biglang inopen ng UAAP yung fencing as a demonstration sport. Lahat kami na bago, kahit rookie pa lang kami, nasabak agad kami sa competition sa UAAP. Hindi namin nga alam na mag-o-open o magkakaroon ng ganong opportunity. And fortunately for us, siguro dahil kinagarin namin yung sport, yung first 2 years po namin, yung men and women's team, nag-back-to-back na champion sa UAAP. So, sabi namin na, baka ito na nga yung sport na para sa akin or para sa amin ng mga teammates ko. So, yun po. Coach Alan, no? Back to back. Ibig sabihin, champion, no? Opo. Mahirap mag-champion sa UAAP kasi you are playing against the best fencers ba ang tawag? Opo, fencers po. You are playing against the best fencers. Kukunti lang naman. There are 8 collegiate teams. Opo. Tapos yan, they would get the best fencers no sa high school. Binanggit mo pa na may iba dyan siguro naglalaro sa mga clubs, pero kayo from PE classes, sinaga kayo ng coach nyo, wants the sport to be known and then to be developed, no? Parang makilala and then to develop more athletes, no, playing that sport, no? And champion. Nagulat ka ba na nag-champion kayo? Opo, kasi at that time po, ang team to beat po talaga noon was Ateneo. Sila po yung maraming fencers at that time na kumbaga experience na talaga yung team na yun eh. Tapos kami naman po, kagaya nung team foil, yung event ko, tatlo kaming rookie na naglaro dun sa foil. So hindi namin inasahan na makakapalag kami kaagad sa Ateneo kasi sila na-meet namin sa finals eh. Pero yun nga siguro dahil motivated kami talaga to perform, to to maximize our potential kahit wala pang 1 year yung training namin doon eh nung sinaba kami sa UAAP. Tawag mo dito, may kasama na rin po siguro sa dasal talaga yun. Nakakuha namin yung men's and women's division nung first year ng UAAP fencing tournament. Tapos, tumawid pa siya ng sa second season. Kami rin ulit yung nag-champion ng back-to-back eh. Pero, nung second season na yon coach, dumami na yung mga nakakarinig na, uy, may fencing pala sa UP. Sali tayo. So, it started out as a club, organization, na doon kami kumukuha ng mga members, tapos pinagtatryout namin sa varsity. Wala po kasi talagang background usually mga UP fencers eh. Dahil wala pa naman po masyadong fencing clubs at that time. Mostly ang na-train po yung sa grassroots program po ng national team. Ngayon na lang talaga yung emergence talaga ng maraming private clubs, maraming schools na nag-a-adapt ng fencing programs. Puro for the past
5, 8 years, doon lang po talaga nag-boom yung dami po ng na organizations and clubs na nagtuturo ng fencing. Mm. Alam sa mga nakikinig sa atin, no, mga kaagapay, no, first time ko nga nadinig to kay Coach Alan, no, he never talked about this nung siya ay player ko sa basketball team, sa Ombudsman. And I'm so proud of you, no. First time ko na nalaman to na part ka ng championship fencing UAAP, no? Go UP, UP5. So proud of you, no? And Coach Alan, champion kayo, no? What makes a good fencer, no? Or a champion fencer, especially sa sa mga na-experience mo. Can you name 3 qualities sa isang na nakikita mo sa isang champion fencer? Ano-ano yon? Ah, una coach, kailangan talaga kung gusto mo talagang gumaling sa fencing, you really have to be patient with your development. Kasi yung fencing po, unlike other sports, yung movement po niya hindi natural eh. Hindi siya natural na, kumbaga, pag nag-training kayo sa sport na to, you will get to know muscles na akala mo wala naman pala sa katawan mo eh. Yung kunyari, yung right leg mo sasakit pero left leg mo hindi sasakit. Lumalaki yung isang thigh mo pero yung isang thigh mo hindi naman lumalaki. So, very uh, Unique. different siya sa ibang sports sa parang natural yung galaw. 'Di ba? Parang sa basketball coach, 'di ba? Pag nagdi-dribble ka kahit na parang free flowing yung laro mo eh. Sa fencing, you really have to be patient and master all of the skills na kailangan para mag-develop ka. Pangalawa, you have to be uh, ano po ba, parang an open book. You should always uh, Humble. humble Tama ba? yourself na hindi ito yung katapusan nung natutunan ko. May matututunan ako sa ibang coach, may matututunan ako sa ganitong tournament, may matututunan ako. Kasi once po na inisip nyo na, ako na pinakamagaling, pick ko na to, may gagaling at gagaling sa inyo sa fencing. Kasi it's a thinking sport po eh. It's like chess. Na pag hindi mo pinaghihirapan yung development mo, hindi nyo po tinatry na maging mas mature pa or inorish yung laro nyo, you'll become stagnant. So, yun nga po, yung dapat open-minded po kayo pagdating sa development ninyo, aside from being patient. And third po, kailangan siguro, coach, you have to uh, develop this trust with uh, your coach or your trainer na gagayad ka sa sa mama-maximize niya yung potential, may gagayad ka sa tama, ganun po. Mhm. Kasi coach, yung fencing nga po dahil hindi nga siya parang yung tipong pag pinanood mo sa TV, di ba mga bata po pag nanood sa TV, minsan nakakopy na agad yung forma ng pag-layup, pag ganyan, pag free throw. Sa fencing, technical po kasi siya eh. So you have to have this mentor din na pwede mong maging confident o mag-rely ka sa kanya na kahit papaano bigyan ka ng magandang foundation. Tapos eventually, pag kunyari, nakita na siguro ng coach mo na naturo niya sa'yo lahat, si, this coach will always encourage you to, try mo naman na aralin to, try mo naman kung mag-compete dito para mas gumanda pa yung laro mo. Ganun po yung turo kasi sa amin eh. Never, never stop telling your fencers na
okay ka na, sagad ka na, or yan na yung pinaka, ano mo, maximum na potential mo. Palagi nga yan, magde-develop at magde-develop ka. Kasi yung sport po, lalo na sa mga international competitions, ang dami po, it keeps you on evolving po. Talaga, coach. Mm. Coach Alan, natutunan ko sa iyo, no? Number one is patient, no? Kasi unique siya, no? Sabi mo nga na may mga movements na hindi naman kagaya ng ibang sport na yung both muscles ay nade-develop. Tama ba? Minsan may muscle na ito mas malaki sa kabila. Opo, kasi Opo. coach, yung movement namin, forward, backwards lang eh. Tapos may mga lunges. Tapos isa lang yung arm na mo na may hawak na blade. Tapos yun yung gagamitin mo pantusok. Yung kabila, for balance lang. So talagang lalaki yung isang arm mo compared dun sa non-fencing arm mo. Tapos same din sa ano po, sa legs. Left leg mo magpo-push off. Yung right leg mo yung mag-finish ng lunge. So, kaya kakaiba po talaga siya from other sports para matutunan mo yung balance, yung tamang balance, tamang center of gravity. You have to be really patient with learning all those basic things. Gusto ko yung sport na yan kasi mas may pag-asa tayong mag-excel, no? Tama ba? Mas ang chance natin to win a medal sa international, mas malaki as compared sa yung Gilas basketball na manalo ng, ng silver man lang o bronze sa Olympics. Tama ba? Ah, paano po ba? Siguro ganito na lang, coach. Para hindi rin naman ako, hindi naman po ako ganun kaalam sa ano sa fan po talaga ako ng Gilas, coach eh. Talaga. Ah, Dalawa na po ang napoproduce nating Olympian recently na fencer from talagang Pilipina. Si Sam Gatantan sa si Maxine Esteban. Although si Max po nag-transfer siya sa Ivory Coast. Pero Pilipina po talaga siya. And with that, coach, parang makikita mo na kaya po talaga. Kaya nila makipagsabayan sa bigyan ng tamang training, tamang exposure, tamang support. Malayo po mararating ng mga fencers natin in terms of kung ang end goal natin is to have a Olympian or medalist sa Olympics. Maganda po yung chance talaga ng fencing sa sa Philippines. Compared to basketball, which is true Ayaw ko naman. magsabi, coach. Hindi, parang ano lang yun eh. Parang weightlifting lang eh. Di ba weightlifting si Heidelin Diaz, mas malakas ang chance niya na magka-medal sa Olympics than the basketball. Kasi mabigat talaga ang competition when it comes to basketball. Kalaban mo yung mga NBA players, no? Sa mga different countries, no? And Coach Alan, ano naman yung heartache mo or lowest low when you were a fencer, no? Atleta sa UP. Ah, Hindi na sa UP, coach, yung pinakamasakit sa akin eh. O Yung sige. graduate na po kasi ako noon. Bali po kasi, coach, nung college ako, nakapaglaro po ako sa UAP ng 3 taon. Tapos, nasa national team training pool na po ako noon eh. Nung pag-graduate ko ng college. Pero, isa sa mga what if ko noon, kasi tumuloy ako sa law school eh, after ng college eh. So, tinry ko isabay. Hindi pala kaya. Pag national team, tapos maglo-law school ka ng, maglo-law school po kayo. Talagang, kung gusto mo mag-law, gusto mo tapusin yung law, you have to focus on that goal alone. Pag hinaluan mo ng fencing, playing for the flag, ang laki po talaga ng sacrifice talaga ng mga atleta natin kung yun talaga yung gusto naman nila. So, na-realize ko po yun, hindi ko kaya. Pero after law school po, tinry ko bumalik. Nakapasok po ulit ako sa national training pool po ulit. And yun yung time na
medyo lumalaban na po ako for a top 4, top 3 slot sa national team na, hindi na po sa training pool. Pero fortunately, dahil nga na una kong tapusin yung law, may tumagal na nagkaroon ako ng lull sa sport. Kahit na nagra-rank po ako, medyo kinausap po ko ng mga coaches namin sa national team. Sinabi sa akin, "Oh, medyo matanda ka na, baka hindi ka na, hindi na natin ma-maximize yung potential mo as a fencer." So parang pinaghulugan po talaga ako ng langit at lupa nun kasi I was really trying my best, and at that time, ang focus ko po nun was joining the team sa AFC, yung Asian Fencing Championships. Na-bypass po ako at pinaglaro yung mas bata sa akin, yung mga nasa college level, dahil mas may potential nga daw po sila na magtuloy pa dun sa sport. Pero yun, I took it as una, syempre, medyo bitter po ako na sabi ko, bakit ganun? May naman international players na nasa late 20s, early 30s, and they're still playing sa Olympics po ng fencing. Late ko na na-realize na yung mga iniidolo ko pala na yun, 6'3", 6'5", 6'6" yung height. So, siguro, dahil yung athleticism nila, yung build nila, so kahit matanda na sila, na-consider pa rin sila sa team nila. Ay ako po, medyo yung age ko nga po at that time, nasa late 20s na ako noon. The NSA thought na pagbigyan na lang yung mga basbata. Pero nag-ano lang po ako noon, ah, pahinga lang ako ng 1 year, 2 years. Bumalik rin ako sa fencing kasi na, nabigyan na po ng opportunity na mag-coach. Eh, syempre, mahal po natin yung fencing. Yung mga nagpapaturo, hindi naman natin mahindian. Lalo na yung mentor ko talaga, si Coach Orly. Sinabi siya, tulungan mo na ako sa UP. Hindi ka naman na player eh. Samahan mo lang ako mag-coach. So, yun po yung naging ending. Hindi man ako naka sampa sa SEA Games or sa Asian Games. Ah, naging assistant coach po ako after a year of rest. Ganun po. Coach Alan, so sorry to hear that. No? My thoughts on that. No? In any competition, we are, sa akin as a coach, hindi potential eh. We filled in the best players. Kung sa boxing yan, dapat thoroughbred, di ba? Hindi dahil magpapasok tayo dahil may potential in the future. That is my thought. No? We get the best players, ilaban natin, kasi they worked hard for it. But I know that yung experience na yan, even though may konting sadness or bitterness, I think it made you a better person. No? It made you overcome adversity. Kahit may kurot, no? May kurot po. Ako, sorry to hear that, but Coach Alan, I hear you loud and clear. Lalo na nung binanggit mo na nandun ka na sa pang number 3, no? Number 4. York po. Oh, ilang players ba ang kinukuha kung may ranking sa Ah, men's team? ang national team po is comprised of yung top 4 po ng Philippines. Mm. So, yung ano nga po nun, coach, parang side story lang po Yung before yung ipapadala sa AFC, nagka-special ranking pa nga po kami nun eh. Yung top 6 pinaglaro. Kasi they were really trying to to siguro dahil nga yun yung isa sa circumstances ko, tapos yung mga yun nasa, so kumbaga parang hindi pa sila sold dun kung sino ipapadala eh. So kaming top 6 pinaglaro kami special tournament,
tapos nag-top 4 ako doon sa tournament, pero hindi pa rin ako na na padala. Kaya nga talaga yun eh, medyo sakit nga no na kahit ganun, na pinaghirapan ko naman to. Bi- I really trained hard. Lahat ng gusto nilang ipagawa or yung criteria na binigay nila na-meet naman. Pero yun nga, because of age, I was bypassed. Ganun. Mm. Ah, well, that's history naman po. Pero sinasabi ko na lang sa mga estudyante ko na if ever may ganitong sitwasyon sa inyo na mangyari, learning ko lang rin dyan, as long as you love what you're doing, as long as you're uh, in love with fencing, in love with the sport, don't let anyone tell you na hanggang dyan ka na lang. May iba pang avenues para makalaro ka. And truth be told, coach, ngayon, nagkaroon na ng, ano, veterans category ang fencing. 40 and above, 45 above, may mga international competitions na ganun. And ngayon sa ranking yata namin sa veterans, sa 40 above, nasa top 2 ako ngayon. Kung kailan pa tumanda eh. Doon pa naka top 2. So, we're praying na our fencing association gives us the chance to represent officially the Philippines pagdating sa mga veterans competition. Kasi usually, when we go out coach as veteran players, kanya-kanyang gastos, tapos hindi siya official, it's a privately funded na lumalabas sa competition. Hopefully, magkaroon sila ng, ah, ng chance na bumuo talaga ng official national team for the veterans class. And yun, pinaghihirapan ko rin ulit ngayon na maglaro. Dumadami na rin kami si Congressman Richard, nakakalaban din namin sa mga veterans tournament ngayon yan eh. Yun po. May tanong ako, sino mas magaling, ikaw o si Richard Gomez? Mas pogi po si Kong. Pogi lang, galing. Mas magaling po talaga si ano po, hands down po talagang, kumbaga, sa fencing po, siya ang LeBron James ng Philippine fencing. The build, the athleticism, yung utak sa laro, parang ginawa siya, parang mag-fencing ka agad eh. Dahil, in all honesty, coach, alam ko sandali lang siya bago siya na-promote to national team eh. Ganun siya ka athletic pagdating dun sa fencing. Na-adapt niya agad kung ano yung mga kailangan eh. Tapos ano pa, yun nga po, he's gifted with the physique and the athleticism to be able to compete agad sa SEA Games. And nag-medal naman kaagad sila. So talagang taas kamay ko po kay Kong Richard pagdating diyan sa FA. Although may mga times po na kukurutan ko siya ng konting panalo pag 5 points, pero pagdating sa 15 points, medyo malayo pa yung kakainin natin. That's wonderful, no? Na I think you were able to find peace, no? With what happened. Na may competition, 40s, 45, no? Ang tawag ko doon, seniors event, no? So may seniors, no? So, and eventually, imagine na you were able to be sa top 2, no? Now, as a coach, no? Coach Alan, ano ba ang hinahanap mo sa mga players, no? Ano yung mga attitude na hinahanap mo? Maybe you can name 2. And then, yung mga attitude naman na ayaw mo sa isang player, no? Kasi may mga nakikinig dito na may mga magulang na may mga anak na mga player. So, pag nadinig nila yung side mo na, oh, si coach, ito pala hinahanap niya. At ito rin yung ayaw niya. So, ano yung mga dalawang bagay na hinahanap mo sa mga atleta mo? Sa
sa experience ko sa pagkuha ng players coach, lalo na for the UP fencing team yung sa recruitment process. Nagpapatryout kami coach, di ba? Pero hindi ko po tinatali yung sarili ko dun sa results mismo lang ng tryout. Kasi ang hinahanap ko po talaga sa fencer, yung willing matuto, yung madaling maturuan, very malleable siya kahit marami na siyang alam, willing siya na madagdagan pa yung alam niya tungkol dun sa sport. Kasi po, dahil nga po marami na ng clubs, marami na ring schools na maaga pa lang nakakapag-fencing na yung bata, na-expose na agad siya sa ano. Pag nagtatryout mo, makikita mo na, ito, resistant to sa magiging coaching style ko sa kanya. Kasi kinakausap po namin eh. Mm. Try mo nga to, try mo nga tong gawin. No? Nakita mo ba kung ano yung move mo kanina? Ano masasabi mo doon? Paano pag ganito mo? Pag oras na sinabi no na, hindi, hindi, that won't work. That won't work. I don't think that will suit my game. Medyo nagbaback off na agad ako dun sa fencer na yun. Kasi it shows na hindi siya open, hindi siya kumbaga parang puno na yung cup niya. Wala ka na ituturo sa kanya. Pagdating sa competition, kung hindi naman makikinig sa yung fencer, wala siyang tiwala sa program ninyo, hindi rin kayo magkakaroon ng cooperation pagdating sa goal ng team. So yun po yung unang hinahanap ko. Pangalawa, yung pagiging humble po talaga. Kahit sabihin nyo wala siyang kinalaman sa sa fencing, yung pagiging humble po kasi yung isang attribute na yun, ang hirap hanapin sa mga athletes, lalo na sa mga gagaling, Mm. na pag nananalo ka, talagang yung ego mo lumalaki po talaga, di ba? Yung confidence mo litaw na litaw. Pero yung pagkailangan mo na maging humble, magkaroon ng humility sa defeat, sa ganyan, para mabawasan yung chances na mag-breakdown ka o tumaas yung chance na makinig ka sa coach mo at malaman mo kung ano yung kailangan mong adjustment. Mahirap po hanapin yun eh, sa ganong magagaling na player. So, usually, aside from yung nagtatap sa tryouts namin, ang ibang nire-recruit ko, yung dalawang yung criteria na yun ang hinahanap ko talaga. So kahit medyo mababa siya sa ranking tournament, sa ranking na tryout, kinukuha ko pa rin siya. And ano naman po coach, maganda naman yung naging results. Ganun. Sila rin yung nakakatulong sa amin na mag-maintain ng standing sa podium pagdating sa fencing tournament. Ganun. So, doon naman sa ayaw coach, yun, ayoko yung nga po yung yung medyo, ano na, ah, resistant na doon sa pag-aral pa or pag-learn pa ng mga ibang matututunan sa sport. Paano yung sobrang laki ng ego. Basta reverse lang po nung dalawa na na sinabi ko, coach. Mm. Yun po yung top two the virtues na gusto sa kaayaw ko po. Mm. Coach Alan, no? Ang hinahanap mo yung number one na yung open to improvement, no? Open to new ideas na from a coach na magtuturo. Kasi mga atleta pa lang to, hindi pa fully developed, and you've been there, no? Been there, done that, nakita mo na years of experience plus wisdom plus knowledge, nakita mo. So, tama yun eh, na pag may players na iba ang asta, may dating, medyo, ah, kung super galing Iba ka naman, talaga, coach. kung Michael Jordan ba naman eh. Pero mahirap pa rin, no? Sabi nga ni Coach Mike Krzyzewski, no, yung naging coach ng national team, I would get, kasi ang ranking sa basketball,
uh, five, 1 to 5, no? So 5-star, 4-star. I would get a 2-star recruit, pero ang attitude naman niya, 5 stars. As compared na sa isang player na ang kanyang skill level at talent, 5 stars, pero yung attitude naman niya ay 2 stars. Iba pa rin ang hinahanap ng mga coaches, yung a good attitude, no? Sabi nga ng isang coach na when we recruit players, we recruit good teammates. Yung makakapag-banding sa Opo. team, di ba na magiging solid sila, no? Plus yung humble, open to instruction. Sabi nila, what is the biggest room in the world? It's the room for improvement. And mahirap pag kumuha ka ng coach ng player na medyo may dating na, no? Medyo malaki na yung ulo. Ayaw nang makinig. Coach Alan, sa mga magulang, no, nakikinig sa atin, ano yung mga advice mo sa kanila na ang anak nila into sports? Ah, sa mga magulang po, ah, siguro ang masasabi ko lang po, huwag niyo pressurein masyado yung anak niyo to perform. Let them enjoy the sport po. Let them, lalo po nagsa-start pa sila, let them have fun po pagdating sa pinili nila na sport. Kasi once na naramdaman na nila yung, kunyari, nananalo na sila, yung pressure, baka hindi maging ah, a positive thing eh. Baka mas maging negative yun na instead of loving the sport, instead of continuing with their passion, dun sa sport na pili nila na gawin eh, layuan nila kasi nga hindi nila nararamdaman nila na yung magulang nila gusto lang yung ginagawa nila dahil nananalo sila. Siguro po lalo na sa pag nagsa-start pa lang sila, hayaan niyo po kahit natatalo sila, encourage nyo lang. Tell them na kasama yan sa growth mo as an athlete. And ah pangalawa po, yung pi- nakahanap kayo ng mentor or coach na mapagkakatiwalaan, let them do their job. Let them let them mentor your child. Let them be the one to teach them the sport. Kasi syempre po, kaya nga sila naging coach dahil sila nga nakakalam kung ano yung fundamentals na kailangan sa ganyan. Kasi sa sport din po namin, the same with all other sports. May mga magulang po kasi na, alam niyo yun, dahil nagiging successful yung anak nila, mas gaganahan sila magbasa about ano ba yung pwede ko pang pagawa sa anak ko, ano pa ba yung pwede. Tapos nagiging, ano na sila na yung nagko-coach doon sa anak nila na nagkakaroon na sila ng conflict tuloy doon sa totoong mentor, sa totoong coach dahil meron na silang idea rin kung paano nila gustong ah pagawa dun sa athlete child nila. So, yun po, parang parent po kayo, nandiyan po kayo pag-support, nandiyan po kayo as parang fallback nila in case na malungkot sila, kung matalo sila, or mag-celebrate kayo pag may napanalo sila. Pero pagdating po sa pagtuturo, technicalities lang naman po ng sport pero syempre yung values po, yung virtues po ng child, parent kayo, syempre primarily, kayo pa rin naman yung magtuturo dyan. Pero all other things related sa sport, hayaan nyo na po yung coach yung mag, magturo. Kasi malilito lang rin yung anak ninyo pag kayo na mismo yung sumisigaw ng instructions sa loob eh. Yun lang po. Based on experience ko lang yun, coach ha. Kasi ako yung anak ko rin, coach, susubok mag-fencing ngayon eh. Yun yung rule ko sa kanya. Hindi mo nakita ko, coach. If you have fun with the sport, sige, tuloy mo lang. If you want me to give you tips, if you want me to teach you, I'll do that. Pero you have to tell me, sabi ko sa kanya. You have to be the one to approach me na, Dad, I'm having a problem
with this move, I'm having a problem with. Other than that, kung ano yung tinuturo ng coach mo sa'yo, yun yung sundin mo kasi siya yung coach mo eh. Ganun. Ngayon, pag umabot na tayo sa time na competitive ka na, gusto mo na talagang mag-focus sa tournament, sa ganyan, and you want me to coach you, then I'll coach you. Parang ganun yung sinabi ko. So far naman, coach, nag-enjoy sila sa ganung setup. Hindi sila nape-pressure sa akin na dahil nakita nila ako magalit pag minsan nagko-coach ako eh. Yung ayaw matitigas yung ulo. Sabi niya, Coach, Dad, will you shout at me din pag I make a mistake? Sabi ko, syempre anak, di naman kita athlete eh. Nag-cheer lang ako sa'yo. Ganun po. So, yun lang. Sana hindi naman ako ma-misunderstand ng mga parents. Pero, that's coming from a standpoint din na another parent din po and a coach. Ako, Coach Alan, that was well said, no? Yung binanggit mo. Kasi may study sa US, mga bata, kasi alam mo naman sa US, no? Kids are into sports. Kahit bata pa lang, 5 years old, 4 years old, talagang Saturday, Sunday, kung football, kung basketball, tapos ang daming tournaments. Yung tournament sa city nila, minsan dadayo. And pag natalo minsan yung bata, studies show, pag natalo yung bata, ang gusto nila, ang pagsasakay sila sa kotse, ang kausap nila si grandpa at saka si grandma. Kasi ang grandparents, ang gagawin lang nila is, sa anak nila, no, sa apo nila na, ano lang, na just have fun, encourage her, di ba? Ano lang, hindi into results. Pero pag magulang, ito na, dapat nanalo ka, dapat ito Dapat yung ito ginawa ginawa mo. mo. Di ba parang mas magaling ka na sa coach mo and mahirap yon as a parent, no? Coach Alan, mabuti na lang ang anak ko, babae, pero into sports, pero wushu. Hindi naman ako makikialam sa sport. Wushu, hindi ko naman alam kung paano ituro yun. And yes, nag-usap kami ng wife ko, pag ang daughter ko is into sports, into wushu nga ngayon, naglaro sa Batang Pinoy, placed third, nag-bronze siya, no? Ang goal lang namin is to love her, to support her, hindi yung magdadagdag ng pressure. Kasi minsan kinuusap ako ng anak ko, sabi niya, Dad, nape-pressure ako pag tinatanong niyo na naka-warm up ka na ng maganda. Basta, pag tournament game, nandun lang kami, palakpak lang kami, di ba? Pero sa totoo lang, kami ng wife ko, ang kulang, parang feeling namin, kami yung nagwuwushu, kami yung nagtataichi, parang ang hirap pala ng magulang. But we had to control ourselves kasi ang goal namin is to let our daughter have fun and to enjoy the sport. Pagkatapos, manalo matalo, anak, sa mo ba gustong kumain? Yun na lang ang role namin, di ba? Na anak, pag natalo siya, feeling niya she was not able to give her best. But sa biyaya ng Panginoon, nanalo siya ng 2 tournaments, national tournament, bronze. Sa akin, okay na yon kasi ikaw yung number 3. Doon sa level na yon kalaban mo, buong Pilipinas, no? And Coach Alan, no? Napakaganda ng advice mo sa mga magulang. As a coach, ano yung greatest joy mo being the head coach of the UP fencing team? The greatest joy. Greatest joy po. Siguro yung ano po, coach, yung maituloy ko yung legacy ng previous na coach, head coach ng UP, yung mentor ko. Kasi coach, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, yung gusto ko kasing sundan dapat dun sa head coach namin dati. Anyone who wanted to learn fencing, mapa sa P-class ba niya yan o meron nag-walk-in lang sa Ultra na nagsabi sa kanya, can you teach me this sport? Can you teach me ganyan? Hindi siya namimili.
tutulungan niya na ganyan. Pero syempre, may makikita mo naman kung hobby fencer lang ba o gusto niya tumuloy. Pero hindi siya humindi sa mga tao na nagtanong sa kanya na pwede ko bang itry itong sport? Pwede niyo po ba akong turuan ng basics nitong sport? Hindi siya namili and medyo mahirap sundan pero never din siya naningil coach. Never siyang naging parang yung way of ano niya yun, yung doon siya kikita. Kasi national team coach na rin po kasi siya noon eh. Yun yung medyo mahirap lang sundan. Kasi syempre, ah, may, kagaya ngayon, meron akong, may fencing club ako na pinuksan. May mga expenses na para kailangan i-maintain yung fencing studio namin. Pero pag yung mga magta-try, gusto lang mag-trial or gusto maglaro, gusto lang malaman kung paano yung sport, we try our best na to involve muna money or payment, ganyan. Dahil gusto muna namin talaga ma-encourage siya na stick with the sport. Have fun with the sport, ganyan. Kasi kukunti nga lang po nakakaalam ng fencing sa Philippines and my hope and my mentor's hope was lumaganap talaga yon and makaproduce nga tayo ng Olympian or winners sa Olympics na purely Pinoy or Pinay na masasabi na, oh, I started fencing without any trouble na kahit hiraman lang ng gamit, ganun. So, pag may natuturuan ako na ganun, tapos nagtutuloy siya, coach, yun yung pinakamasarap sa akin na feeling dahil, uy, lalo na pag naipasok ko sa UP, natulungan ko siya, naging way yun para ma-uplift yung buhay nila na pamilya niya dahil tinuruan ko ng sport and naipasok ko sa UP, naging successful siya. Tapos makita mo, magtatry siya na tumulong din to pay it forward. Ako, coach, iba yung feeling. Nakakaiyak din dahil sa edad kong to, kala ko, feeling ko bata pa ako, pero ang dami ko na pala rin naturuan na willing magbalik sa mga batang fencers ngayon na yung mga gamit nila, dinodonate nila, or coach, ano ba kailangan ninyo? Ito, pwede nyo paggamit to, or magdodonate ng equipment, ganyan. Na natutupad namin yung ah dream na mapalagana pa yung fencing. Parang ganun po. Ako, Coach Alan, ha, talagang nakakatuwa yung ginagawa mo kasi you're paying it forward. Tapos, tinutuloy mo yung legacy ng iyong coach, si Coach Orly. Nakikita ko si Coach Orly noon na ang sipag, alam ko matanda na siya during that Opo, time, turo lang ng turo, opo, tapos ang goal lang niya is to develop fencers, no? To develop for them to become better athletes and eventually get a degree from a wonderful university, get the best education from UP. And ano naman, yayain mo naman yung mga nakikinig sa atin regarding yung iyong binuksan na fencing school or fencing club sa mga Ah, nakikinig. doon po sa mga interested mag-try ng fencing, ah, one of the private fencing clubs na pwede nyo pupuntahan na kami po, ako po ang nagbukas is yung UPFC, Ultim Priolium Fencing Center. It's located po along Marcos Highway po sa Antipolo. Dati pong house namin yun. Pero dahil ah ah, for some circumstances, naisip namin na gawin siyang fencing studio and i-open sa public yung service na magturo ng fencing. Kasi coach, yun nga,
na ikwento ko sa inyo kanina na ang hinahanap nga namin na makapasok sana sa UP is yung medyo malleable, medyo marunong makinig, mag-develop. And there are times na mahirap maghanap sa ibang clubs. Pero kung kagaya nito, coach, na bata pa lang na de-develop na namin dito sa center namin or magkakaroon kami ng chance na mag-develop din sa grassroots level, ah madali na namin matutulungan silang mag-elevate, mag-move forward to the college level. Dahil makikita namin yung development nila nung bata pa sila eh. So we try our best na very affordable yung yung uh, pag-learn ng sport, and at the same time yung possibility na pagdating ng college madali na sila marirecruit dahil bata pa lang nakita na namin yung development po nila. So dun sa mga magulang po, again, search nyo lang po sa Facebook, UP Fencing Center or Ultim Priolium Fencing Center. Sa Instagram din po meron din kami same na na name. So I hope na magkaroon kayo ng interest to let your child learn the sport. We promise mag-enjoy po sila. Marami kaming kids ngayon doon, coach na nag-aaral. Nasa level sila ng hobby, tas papunta na sa pagiging competitive. So, nakakatuwang panoorin yung development, coach. Nako, Coach Alan, no? May the Lord bless your heart for being selfless, no, in teaching the sport sa mga bata, no, na ang pag-asa nila to get into sport and eventually use it na makapasok sa high school and eventually get a scholarship, no, college scholarship. Thank you, Coach Alan Dator, the head coach of the UP fencing team, varsity team. Thank you for being our guest. Maraming salamat, no, sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you po, Coach. Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.